Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng serbisyo Balita Live Online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Arnie Barairo. Ako po si Kapitana Sally Dadang de la Cruz ng Barangay Pansol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Marami pong salamat. God bless po. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dito na sa bisyo ng bayan, ibigay ang inyong kailangan, kita binig ang totohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman sa ating mga totohanan. Isang magandang buhay world at ito ang Serbisyo Balita Live Online powered by PLDT My DSL. Anna Banana, I love you a bunch. I can't stop. Anna Banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we go out for lunch. Anna Banana. Anna Banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey. Anna Banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we. Anna Banana, I love you a bunch. Anna Banana, I love you. Anna. Ma! Ma! Ano pala na just reached 100 hits? Yes! 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 Anna Banana, baby. I love you a lot. Welcome po sa pinakaabangan na programa sa internet via Ustream. Dito lang yan sa nag-iisa at nangungunang web channel
sa buong Calabarzon Region 4A, ang Serbisyo Balita Live Online Channel. At ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arnie Del Barreiro na bumabati po sa inyo ng isang mainit na gabi, Pilipinas. At para po sa lahat ng viewers, readers ng Serbisyo Balita, at maaari po kayong mag-text sa aming mga numbers na 0935-868-9375 at sa 0929-600-3001. Yan ay kung may mga hinaing kayo, panawagan, komento. At syempre, hinanday natin. At doon naman sa mga nais na maglagay ng kanilang mga commercials, announcements o mag-in-studio guesting ng live, tumawag lang sa aming himpilan sa 049-544-4662. At syempre, isama na rin dyan kung gusto nila magpapunsoy Yeah. kay Ka Arman Cuban, di ba? Diyan lang din po kayo tumawag sa aming landline na yan. At syempre, patuloy lang po kayong mag-like sa aming page na Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. At Ayan, syempre, ay kailangan natin at mga reporters natin na naka-standby na yata yung isa nating reporter dyan. At syempre, meron yata siyang i-interviewin, di ba? Yan. At bago naman natin siya kapanayawin, yung interview natin, ay nais lang natin congratulate ang DOST sa kanilang award-giving body. Yan. At yan. Daming palakpakan, daming natutuwa. Anyway, at tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat sa kasama nating si Levi Tatad na nandyan ngayon sa Lawigan ng Batangas. Levi, magandang gabi. Yes, magandang gabi kasama ang RJ at nandito nga tayo kung saan ginarawan sa 52 years anniversary ng USD dito sa Calabarzon. At siyempre kapiling natin si Director Madrigal para sa ating interview. At sir, nalagay kita sa programa Serbisyo Balita Live Online. At siyempre, hindi magtatagumpay itong programa ito na appearance ito wala na pinaka-director na si Director Alex Madrigal. Sir, magandang gabi. Live tayo sa Serbisyo Balita Live Online. Si RJ Salgado nasa linya. Sir RJ Salgado, magandang gabi po sa kanila sa Radio Rock. Okay, magandang gabi po, Director. Para sa impormasyon po ng ating ay kami po ay hindi po radyo. Tayo po ang nag-iisang webcasting channel po. So, meaning internet-based po ang ating programa at live tayo sa buong mundo. Opo. Magandang gabi po sa atin sa mga taga-Pinoy sa buong mundo. Ayan. At Director, kamusta naman po ang activity ng celebration ng inyong anniversary po? Tagumpay natin na sagawa ang lahat ng mga magagandang activity. Nagpapita kami ng umaga, tapos sinaya yung kauna-unahang water quality monitoring station sa mataas na kahoy, sa Melipote River. At sinundan niya ng aming pagdadagdag ng isang amphibious vehicle. At saka yung isang solar-powered fish dryer ng mga biya at saka mga kawilis yan sa mataas na kahoy. Okay, so Binisita ng ating mga kasamahang media practitioners. Yung membro ng Tambuli Media Network ng Southern Tagalog, ang iba't ibang proyekto ng DOST sa pangkabuhayan. Mga tinutulong natin sa ating mga MSME, simula sa paggagawa ng pagkain, paggagawa ng mga biogas, paggagawa ng mga iba't ibang mga pangkabuhayan. At itong huli, nandito kami ngayon, nabigyan dito, binibigyan namin ang recognition ng award at iba-ibang mga nanalo sa kategorya ng aming mga programa. So, meron kami mga kategorya na inilagay sa constitution ng paggagawa ng mga gandang pagkain. Tinatawag natin food innovation or disaster goods. Alam
naman natin ang ating bayan at limit, kakaroon ng mga disasters, so kailangan natin ng emergency. Meron din natin ginawang information contest para mapalaganap yung importansya ng food safety sa street food. At saka, nirecognize po natin yung mga nanalo sa R&D na sinalihan ng iba't ibang mga R&D stations sa Calabay Zone. At kami rin po ngayon ay nag-award sa mga natatanging kawani ng DOST po. 52 years old na po ang DOST Regional Office at kami po ay patuloy na naglilingkod at nagbabahagi ng mga kaalaman, mga tulong, negosyo, at saka po suporta sa mga testing nila, laboratories po. Ayan, Director, nabalitaan po natin na nagkaroon din yata ng award sa mga media members ng DOST. Yes po, binigyan po natin ang mga iba't ibang kategorya ng award, ang ating mga media practitioners, sa larangan ng print, voice, TV, at hindi po na yan, miski institutional award at saka individual award. At nakatuwa-tuwa po ang ating mga kasama dito sa media dahil po for the first time ay binuo natin yung lahat ng kategory. So yung nakaraang mga panahon, nung ilunsad namin ito noong 2003, ay hindi namin mabuo yung talagang buong category level, lahat ng category. At isa yata sa bagong kategory yata ng sa hanay ng media ay ang gumagamit ng social media. Opo, kasama po yung sa social media. At sa social media po, yun yung bagong category na alam naman natin na ngayon ay laganap. So, amin po rin pong i-recognize ang mga media practitioner na nababahagi na information sa social media network. Kaya nga, medyo natutuwa naman ako at although hindi nga lang kami hindi kami nakasama sa at nakapag-entry dahil medyo naniniwala po ang aming himpilan na nag-iisa lang po kaming yung truly webcasting channel na media outlet dito sa buong Calabarzon. Pero anyway, meron pa naman pagkakataon sa isang taon and nais ko pong i-congratulate ang inyong ahensya. Sige po, at sa susunod po palalawakin pa natin informasyon para mas marami makasali. At saka mas marami pang may bigay ng mas magandang award. Sige po. Okay. May mensahe po kayo sa ating mga tigapakinig na sa iba't ibang panig ng mundo tungkol sa DOST at pagtangkilik po ng inyong mga programa. Ang atin pong mga tagapakinig ay amin pong hinihingi na yung mga ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas, kung kayo na overseas, ay sabihin nyo kung gusto magpaunlad ng kanilang pamumuhay, unlad ng kanilang mga pamamaraan ng paggagawa ng mga hanap buhay, ay tumulong po sila sa DOST. Dahil po tayo ay may malalaking programa sa small, medium, micro enterprises, may tulong tayo sa environment, may tulong tayo sa edukasyon, meron tayong tulong sa kalikasan, at sa kung ano pa mga larangan. So maraming pong salamat sa pakikinig ng ating mga kababayan na pinundo through this internet channel. Salamat po. Maraming salamat, Director. Yes, RJ, alam mo, siguro bibigyan natin ng portion ng DOST sa ating programa dito sa Serbisyo Balita Live Online para nasa gano'n sa isang taon ay mabigyan tayo ng recognition doon sa pagpapalawak ng category sa social media. So yun ang aking sinasabi na mabigyan natin ng oras kahit na 30 minutes itong DOST sa bahagi ng mga kanilang mga programa, lalo na sa pag-research nila ng mga best food innovative at yung iba pang teknolohiya naman na tinuturo at sinusuportahan. At kung may nanalo nga dito mga food innovative na sinusuportahan nila na may cash prize, baka naman itong sa susunod na taon, itong Serbisyo Balita ay masuportahan sa pamamagitan ng internet connection at hindi lang tayo sa PLDT. Yung sinasabing Wi-Fi ng DOST ay baka makita na natin sa ating malapit na istasyon dyan sa lungsod ng Santa Rosa. So, marami kang inawardan, marami kang pinuntahan ng mga project nila na tinutulungan ng DOST dito sa particular dito sa Batangas. Kaya natutuwa nga si Director Anis Madrigal sapagkat isa sa kinikilala ngayon ang social media. Hindi lang tayo nakasama doon sa kanilang bilang sapagkat nung nabanggit yung social media nung nakaraan dyan sa Splash Mountain, ay ilang beses pa lang tayo nagpalabas sa kanila at yung pala dapat, yung pinapalabas natin sa kanila ay
screenshot natin, tapos bibigyan natin sila ng kopya na ito yung date na pinalabas natin. Para may rating na din silang ginagawa kasama RJ. Kasama nga, Levy, sana maimbitahan natin si Director Madrigal one of these days na mag-live guesting dito para at least ma-feel niya ang ang ibang side naman ng media at ito yung totally web-based webcasting. Ayun nga sinasabi natin. At ito nga, yung kanina nga, yung speech niya, may tape video recording ako at yun sa sunod na programa ko, yun ang ipapakita ko. At pag naipalabas yun, i-upload ko sa YouTube at sa Facebook, ay gagawa natin ang screenshot at isasubmit natin sa opisina ni DOST Regional Director Alex Madrigal. Dito lamang yan sa Los Baños. Kaya madali na yung komunikasyon pagdating dyan sa mga RJ. Okay. So yan ang buong kaganapan at nandito pa rin tayo sa Bensovino Resort kung saan sa Batangas kung saan ginaganap na yung ika-52nd anniversary ng DOST sa Sayang. Kasama na nga sa binigyan ng award yung ating mga kasama sa media at yung ibang mga both innovative product tulad ng mga kategory ng mga universities SUC na tinutulungan ng kanilang ahensya pagdating sa mga pagtutuklas ng mga bagong pamamaraan ng teknolohiya pagdating naman sa pagkain, sa iba pang parte ng aspeto ng buhay na nakakagaan sa ating mamamayan. Kaya mula pa rin dito sa lalawigan ng Batangas, sa Hotel Puento Vino, Levy agad nagsiservisyo sa bayan para sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Levy. Buti naman, nakapanayam si Director Alex Madrigal. Yeah, ika nga, patikim lang yan, phone patch interview. Oo. At sa susunod ay makapag-live guesting siya dito. Ika nga, kaya nga sabi natin, sabi nga niya, yung bagong kategorya ng media ay yung sa social media. So, ibig sabihin, hindi naman porket na isampa mo sa Facebook, media ka na doon. Di dapat lahat na nagpe-Facebook, lahat na nagpo-post. Lahat na sila media. Media na sila, di ba? Ito yung tinatawag natin na totally pure, unadulterated webcasting. Ika nga, kumbaga sa isang broadcast, ang kaharap mo, camera, broadcast via satellite, ayan, o kaya sa mga linya nila. Ang webcasting ay dumadaan naman ito through internet. So, ibig sabihin, may studio ka, nagbo-broadcast ka na parang isang channel, may iba't ibang mga programa. So, totally webcasting program. Actually, channel na rin sa atin, di ba? Serbisyo And it's Balita web also channel. considered a channel. Ngayon, excuse me po. At syempre, hindi katulad nung mga iba nating kabaro, although hindi natin naman ay mabuti naman at they're making use of internet technology. Pero, hindi sila pwedeng masabi na totally webcasting channel. Kasi, kung sa Facebook lang. Hindi, nasa radyo sila, naka-Ustream sila, radyo pa rin sila. Kasi, kumbaga ginagamit nilang medium ang internet para sa mas malawak na broadcast. Pero it's not totally webcasting kung tinatawag. Ngayon, sila pa rin ay nakasampa sa mother outlet nila, radyo. Meron din tayo dyan, teleradyo, yung mga nasa TV na nagbo-broadcast sa radio stations, parang ganun lang yun. Pero yung purely webcasting technology, webcasting programs, dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online. Kaya naman sinasabi natin, tayo yung nangunguna dahil probably tayo lang nag-iisa. Oo, dito sa U3, napapanood tayo ng live, di ba? Live na yan. At kaya naman sinasabi ng probably nag-iisa dahil wala pa naman talagang nag-webcasting, web-based na media outlet. So, ito yung isa sa mga bagong teknolohiya na nabalitaan kong natuwa naman si Director na meron palang katulad ng Serbisyo Balita. At buong mundo. At buong mundo. Pwede maka-view, di ba?
Siyempre, yung mga nasa radyo, pwede silang ma-view ng buong mundo. Although, radyo talaga sila. Ngayon, kung sakali man, medyo walang internet, meron pa naman tayong dyaryo na nagsisirculate yan. Ayan. Bukod siyempre sa webcasting at sa newspaper natin, meron din tayong news online, di ba? Yung news yung mga online. lokal na news na inaakit natin sa website. Na pwede nyo Oo. basahin at hindi naman sa... Ika nga, nakikita nyo naman to sa mga Facebook. Dahil Facebook ay means na para i-spread out mo yung laman. Tsaka may ng mga iyong website. category yun, di ba? May police news, commentary, yun. Kaya i-let nyo lang po yung page namin sa Serbisyo Balita para po Updated kayo updated dun kayo sa sa mga laman ng balita. aming ika nga, website. Yan. So, maraming At salamat syempre naman. ano nga pala. Sa mga nag-like. Oo, maraming salamat po sa mga nag-like. At syempre, pasalamatan natin yung guest natin kahapon. Isang pinaka-controversial na konsyal sa buong Calabarzon yan, ha? Nabalita ako na may tumawag na taga Laguna, taga Los Baños group. Bakit wala pa raw sa kanilang page? Oh, actually, ang dami nang Nagre-request. Mamaya po, i-share ko po sa inyo. Sobrang Yeah. busy lang po ang lingkod. Nasa field po ako kanina at busy rin po ang aking kasama dito At parang, sa pag-layout. kumbaga sa amin, very controversial Oo. nga. Gusto nilang marinig kung ano yung sinabi ng ating guest kahapon. Hindi, knowing Consiel Norvin Tamisi. Tamisi, napaka mapili yan. Pagdating sa juicy. media, di ba? Masyado yung juicy yan. Kumbaga, medyo nakakasaya naman na nag-effort talaga siyang pumunta dito para malaman ano ba yung Ustream o webcasting na yan. At Di ba? talagang kung di nga lang kapos ang oras, gusto niya 5 oras kami marathon na nagpapalitan ng ideas dito at ng mga issues. Ayan. Hindi So, kasi mas masasabi niya kasi kung ano yung nararamdaman niya dito, di ba? dito mas mas ramdam mo yung nagsasalita. Instead na nababasa mo na sa dyaryo, hindi mo feel. Mas maganda yung live tayo. And talagang ika nga, natutuwa naman tayo kay Consiel Tamisin at ika nga, nag-spend siya ng time At para syempre, mag-live tuwang-tuwa yung casting. kaibigan natin sa Si- advokasya din, di ba? Sino? Na hopefully sana pumasyal din siya dito. Ang Green PH. Oo nga Si pala, si kasamang Parang Kiko Labro, di ba? Tuwan-tuwa siya at nag-guest nga siya dito at ka-one-on-one mo. Yun. Sayang at pagka kaya nga, sabi ko nga, may Naunahan pa siya, di ba? ang daming Naunahan oras. pa siya ni Consiel Tamisin pagpunta dito. Ang daming bakanting oras para maglagay ka ng iyong programa. Kaya nga, usapang berde. And hopefully, yung kaibigan din natin dyan, na dating aktivista pa rin naman, si Gigi Toledo, di ba? Okay. Makapag-guest din sa atin. Makapag-guest sa atin. Oo. Okay. Namimiss ko na rin yun eh. Yan. So, bago tayo lumawig, ay At syempre, magpunta muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors. Serbisyo Balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. Hoy, set na! Wala na tayong araw! Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online at At syempre, nung isang araw lang, sa lalawigan pa rin ng Batangas, dyan, kalapit lang natin sa Santo Tomas. ayan. Yung nanakawan, yung isang Nagkaroon ng cable.
akyat bahay. Oo, akyat Tinakawan ng ang cable company dyan sa Santo Tomas. Yun yung Galaxy, di ba? Yun, doon daw si Galaxy Gala. Gandang gabi nga pala sa iyo, Konsehal Arcillas. Yeah. Ayan. Pag-alam ko, pag may-ari yan ni Mayor Edna Reyes, di ba? Sabi. Sanchez pala. Kaso, after nang magkaroon ng nakawan doon, Oo. ewan ko, mukhang nagkaroon ng Bawya Este ng nakawan ulit. Oo. Hindi pala nakawan, sunugan naman. Equipment. Ayun, Yan. pitong heavy equipment daw, sinunog daw ng NPA. Daw ng NPA. Ayan. Pero wala pang statement ng NPA kung sila ang gumawa. Yan yung sa bayan din ng Santo Tomas, Batangas. Ayon yan sa police report ng sinumite kay Police Superintendent Noel Munoz, hepe ng Santo Tomas PNP, bandang alas 10 ng gabi, nang pasukin ng mga armadong kalalakihan ng Reverie Construction Compound sa Barangay San Agustin sa nabanggit na bayan. Ang construction company na nagmamayari ay si Renato Maligali. May 4 na buwan nang nakalipas daw na ito'y nakakatanggap ng mga parang death threat, ganun. At nangihinging mga malaking halaga ng grupo. Yeah. So, siguro naman, hindi naman related yung sinunog ng mga heavy equipments matapos na magkaroon ng nakawan dun sa cable company. Kasi, eto, hindi pa natin verified kung may affiliation ng tumatakbong si Manding Maligaya dito Doon sa construction company. Sa construction company na to, na si Renato Maligali ang tumatayong may-ari. So, medyo inalis lang naman natin yung ika nga. Yan. Kapansin-pansin, baka yung parang medyo mainitan na yung yung politika dyan. Parang, baka nagkabawian. Pero hindi naman siguro. Pero dahil sabi nila, mababait NPA. ang, tsaka mabait ang Batanggenyo. Diba? At saka, may umaamin ba ang NPA kapag sila gumawa? Oo, umaamin yung mga yan. Katulad ng ISIS yan eh. Kapag may ginawa silang kalokohan, ika nga, yan, kaguluhan, umaamin naman sila na sila may pakana para at least ma-recognize naman ang kanilang efforts. Yan. Paano kung hindi naman sila gumawa pero sa kanila lang, di ba? Para unfair naman. Hindi, naglalabas din sila ng statement na hindi sila may kagagawan. Yan. Wag lang yung Anyway, so, yan ang nangyari ngayon sa panahon ng dyan sa lalawigan ng Batangas. At meron tayong tatanggapin na ulat na sa NCR yan. Mula sa NCR. Tungkol yata ito sa akyat bahay din at sa may nanganak raw at ang sinisi APEC. Wawa naman ang APEC. Matindi ang APEC. Ang APEC, lagi na lang nasisisi. 10 linggo na to, puro APEC ang nakikita. Yung traffic. Yan. Tindi ang Natindi ang epekto ng APEC. Epekto ng APEC. Yan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula dyan sa NCR sa kasama natin si Ed Flores. Ed, magandang gabi. Sa tindi ng traffic na ginuot ng HPEC, isang inang nanakilalang si Lorna Justo ang nagsilang ng sanggol sa kalsada sa kahabaan ng Makapagal Avenue, Parañaque City alas 11 ng umaga. Ngunit dahil sa bilis na aksyon at galaw ng SPO2 Rizal Rodriguez ng QCPD District Personnel at Human Resource Development Division ng Campanilal at nailigtas at naipaganap ng maayos ang sanggol, agad namang dinala sa San Juan de Dios Hospital ang ginang sa tulong ng isang hindi nagpakilalang motorista. Dinasalamatan naman agad ni QCPD Director Police Chief Superintendent Ed Pino si Rodriguez na maraming beses na palang tumanggap ng medalya dahil sa kanyang husay sa serbisyo. Samantala, naaresto ng pinagsanit na persa ng QCPD CIDU, NCR Criminal Investigation Group o CIDG, District Special Operation Unit o DSOU at Police Station 6 ang 4 na suspect na binansagang akyat bahay gang o gapos gang. Nakilala mga suspect na sina Reynaldo Villarreal, 36 anyos, may asawa, walang trabaho, dating security guard. Teresina M. Batigin, 28 anyos ng Unit 1 number 23 Santos Street, Pinanat, Centennial 2, Barangay Pinagmuan ng Pasig City. Anak Reta D. Sopiaga, 38 anyos ng Napindan Squadron Area, Pasig City. At si Randy Lukman, 44 anyos ng isang barangay tanod ng Barangay 59, Caloocan City. Nabawi sa mga suspect at Toyota Avanza na may plakang YTC o Yankee Echo Charlie
Dito lang sa Serbisyo Balita, live online. Ayan, maraming salamat kasamang Ed Flores at sana ay mapanood ka ulit ng iyong mga fans sa Sabado sa iyong programang Bistay. Ayan. At samantalang, ito, good news. Hindi ko alam kung good news to o bad news. Ito, para sa mga SK, Natatakbo. ang mga tatakbong SK, sigurado hindi na kami kasali dyan. Pero itong kasama ko, dating SK to. Yan. Kaso, ngayon, sobra 40 na. Pero pwede pa rin. Anyway, SK Reform Act, planchado na. Hindi pa raw halatang SK. Nakatakda ng pirmahan ni Presidente Noynoy Aquino ang Sangguniang Kabataan Reform Act. Ito ay matapos aprobahan ng Kamara ang Bicameral Conference Committee Report ayon kay Camarines Sur Representative Leni Robredo na pambato ng Liberal Party bilang Vice Presidente. Isang co-author ng House Bill number 109, sinabi ni Robredo na ipinadala na ang panukala sa Malacanang para pirmahan ni Pangulong Aquino. Ang inaasahang pagsasabatas ng SK Reform Act ay may tuturing na isang malaking hakbang upang mabago natin ang sistema ng pamumuno ng mga kabataan sa bansa. Wika ni Robredo. Bahagi rin ng ating pagnanais na may pasa ito ay ang hangarin nating mabigyan ng malaking papel ang kabataan sa pagpapatibay ng bansa sa wastong paraan na hindi nahahaluan ng maruming politika. Ayon kay Robredo, isa sa mahalagang probisyon ng SK Reform Act ay ang anti-dynasty kung saan pagbabawalang tumakbo ang mga kamag-anak ng nahalal at nahirang na opisyal bilang miyembro ng SK hanggang sa tinatawag na second level of consanguinity. Yan. Medyo malabo ang mata. Itinaas din ang edad ng SK officials patungo sa 18 anyos hanggang 24 anyos upang maging illegal ang pagpasok nila sa mga kontrata at mapapanagot sa kanilang aksyon. Kailangan na ring sumailalim sa leadership training program sa mga SK officials upang magkaroon sila ng sapat na kaalaman sa pagtupad ng tungkulin. Dagdag pa rito, mabibigyan na ang SK officials ng kalayaan pagdating sa pananalapi dahil 10% ng general fund ng barangay ay ilalaan sa Sangguniang Kabataan. Ang yumaong asawa ni Robredo na si dating Naga City Mayor Jesse Robredo at dating DILG Secretary ang nagtatag ng isa sa mga unang local youth council sa bansa. Yan. Yan si Congressman Lenny Robredo ng Camarines Sur ay kabibisi-bisita na niya noong Tuesday dito. Mula dito sa Santa Rosa hanggang Binyang, parade, diba? So, eto nga, nireforma nila yung batas hinggil sa SK. Ikaw ay dating SK at ikaw ay wala pang 18 yata noon. So, sa naging provision na dapat 18 hanggang 24 anyos ang mga dapat na maging SK officials, ano masasabi mo dito sa naging kaibahan na to? Hindi, mas maganda yung ngayon na na-reforma na. Kasi noon ako 16, magsi-17 yata nung naging SK. Tapos yung from 15 yun hanggang 21. So yung iba may naging SK na 15. So parang di pa matured. Diba? Parang yung mga pagbibiding-biding, di pa namin alam yan So minsan may mga nag-a-advise dyan, na ganan, na may mga kaalaman sa ganan. Pero talagang wala pa talagang kaalam-alam yung mga ganang edad. So, tama lang na 18 to 24. Yung 18 nga, minsan kulang pa rin yan sa kaalaman, di ba? So, minsan, nagkakaroon talaga ng kaguluhan yan, yung mga magulang. Lalo pag nalaman pondo, nakikialam. Tapos, syempre, ang kapitan, nakikialam din. Kailangan kontrolado nila yung SK. Yeah. Di ba? Speaking of pondo at kontrolado ng ang SK, yan ay isa rin dun sa provision na binago. Kung dati, nung panahon ninyo, ang kapitan ang may hawak ng inyong pondo.
at ang kapitan ang lalapitan ng SK chairman upang humingi ng pondo at nasa kapitan kung ibibigay niya o hindi. Pero ngayong dito sa bagong panukalang to ay bibigyan ng laya sa paghawak ng pananalapi ang SK officials. So, komentohan mo yan. Ayun, syempre, maganda yung magkaroon ng, bigyan ng laya. Kasi nga, nagkakaroon ng kaguluhan kapag ganang, bawa, kukontrolin ng kapitan, kung ano ng SK, bigyan ng laya. May pananagutan naman ngayong, ang SK, di ba? Kumbaga, kung sila'y mangurakot, pwede nila silang makulong, 18 na sila eh. Pero kung ba, King 16, hindi pa pwede. Hindi pa pwede, syempre, di ba? Parang, na-expose na lang sa, sabihin natin, parang, matututo lang ng mga kung ano-ano lang yung mga batang SK kung malimit diba? lang naman ang mga SK nung kapag dating ng summer, paliga. Paliga, pagdating ng leadership December, training, caroling. mga caroling, At saka yung pag malimit yan, nakikita ko yung mga road signs, yung mga house numbering, gano'n. house numbering. Meron din mga SK na wala din talagang ginawa niya, di ba? May kilala kasi ko ganyan. napasok sila eh. So, papasok sila sa Manila. Napasok. So, sino may iwan lang dun sa, buti kung masipag din yung may iwan nila, di ba? Katulad mo, na napagkamalang kang SK chairman dahil ang SK nyo ay malimit na nasa eskwelahan. Ay, mabait naman yung aking SK. Nagkakaintindihan naman yung aking SK chairman. At syempre, mabait naman sila. And that's syempre, di ba, yung napag-usapan nga natin, yung tayo nagbo-broadcast din sa isang radio station dati. Di ba? Ay, yung SK, di ba, parang sa'yo nga rin nagmula yun eh, yung Bimpo, di ba? Explain mo nga kung ano yung trapo at Bimpo. Ang para sa trapo kaalaman ng lahat. ay traditional politician. Ngayon, pagdating naman sa SK Pasintabi, mas marami dyan Bimpo. Ano ang Bimpo? Mga batang itinulak ng magulang sa politika. So, meaning, ang magulang lang ang may gusto na maging SK official o batang politiko ang kanilang anak. Siyempre, walang kamali-mali yan eh. Hanggang ngayon, may alam ako, tanda na, konsyal na ng bayan, magulang pa rin ang may gusto. Yan. Gusto palagi sila nakapwesto. Hindi na nga nangangampanya. Tatay niya nangangampanya. Pero nananalo, tatapos ang term. Hindi naman naging SK yun. Hindi naman naging SK, pero Bimpo. At paano pag 18 to 24, Bimpo pa rin ba yun? Kasi, ang niyan itinulak ng magulang. Yan, malimit. Doon sa mga SK. Ay, anak, takbo kang SK. Hindi kasi, katwiran ng mga nanay. Prestige. Katwiran ng mga magulang. Iba daw kasi ang dating ng mga bata na politiko ngayon. Kesa daw sa matatandang politiko. Ganun. Kaya karamihan daw sa mga nanalo daw ngayon ng mga konsihal, sa mga lungsod, ay mga bata. Mga bata. Pasintabi, bata pa kayo. Sana huwag kayong makain ng maling sistema. Dahil baka ma-expose kayo sa tunay na itsura ng politika ay baka mawili. Yan. Kaya nga, pulutin ng maganda at talikuran kung ano yung marumi sa politika makikita nyo. Additional, dun sa Reform Act na ginawa, di ba? Na bawal na yung parang political dynasty na bawa. Ibig sabihin, yung tatay, yung father mo is kapitan, patatakbuhin. Kagawad yung kagawad, hindi na pwede. Kaya maraming nalungkot na mga kaibigan natin dyan. Kaya hindi na tayo pinapansin yun. Sayang. Kasi hindi na nila may lalaban ng kanilang anak. Ika nga, ito yung junior version ng kanilang pagtutunggali ng kanyang kapitan. Kumbaga sa mga anak muna magtutunggali. Parang sabong, no? Parang hinahanda na nila, di ba? Ayan. Kaya ang daming eksena. Nung hindi natuloy yung SK, wala. Parang tahimik na uli sila. Hindi. Umaasa pa naman sila na magkakaroon ng laban. Kaso nung lumabas yung provision na hindi na pwedeng tumakbo, mandidato ang mga anak ng mga barangay official, nga. So, tigil na rin yung parang services nila sa kabataan. Yun ang malungkot. Diba? Naghanda kayo ng kung ano, ng mga programa, proyekto, habang hindi kayo nakaupo, nagpa-epal-epal kayo dyan para mapakitang kayo tunay na public servant, kuno. Diba? Tapos nung mabalitaan yung binago na ang provision o na-postpone, wala na, hindi niyo na tinuloy. Di ano mangyayari kung sakaling kayo nga ay magtutuloy? Pag kayo umupo, diningas kugon, pakitang tao. Pero may isang kapuri-puri na
Nagnais din ngayon. maging SK na hanggang ngayon Hanggang talaga. ngayon. Yan ang- Kumikilos, umiikot pa rin, may mga community service pa rin siya. Hindi siya nagbago sa mga kaibigan niya. At hindi siya nagbago sa kanyang mga proyekto. Ayun na Tuloy lang pa rin. ngayon, di ba? Yung ating talagang hinahangaan Sa ng bata lungsod ng dyan. Binyan. Sa lungsod ng Binyan. Si Justin. Si Justin. Hindi si Justin Bieber. Oo. Si Justin. Justin Ranmar Enriquez. Ranmar Enriquez. Ayan. Actually, pamangkin niya ni, ni Chief of Staff Vin Soriano. O nga pala. O. Pero kita naman natin, bagamat nagkaroon ng postponement sa barang SK election, tuloy pa rin. Meron siyang medical mission, dental mission, kung ano-anong mga ginagawa. Mga paliga. Mga paliga. Yung mga... Tuloy pa rin. Miss Teen Canlalay, parang ganun, di ba? Meron pa rin siya. Kahit hindi na siya tumakbong SK kasi wala pa rin magkasiguro doon ng SK. Ngayon, tsaka baka hindi na pwedeng edad niya. Hindi, pero mukhang Pwede pumasok. pa rin. Pumasok pa rin ba? Mukhang papasok na yung edad na 18. Pero at least nakapagtanim na siya, di ba? Hindi yung sa pagtatanim. Talagang pinatunayan niya na whether na matuloy man ang SK election or not, hindi siya nagbago. At saka hindi natin siya pwedeng ituring na itinulok siya ng magulang. Ayaw nga ng magulang Siya ang gustong-gusto talaga. Namumblema nga magulang talaga namang ang magulang yung batang to talagang gusto niya idol niya yung kanyang one of these tito, days siguro, i-guess natin siya kasi matagal niya nang gustong magsulat sa atin. Yeah, pero sabi Matagal naman niya nang namin, gustong mag-contribute sa atin. Studies first. At siguro, baka graduating na yata yun So, pasok na pasok yan sa SK elections ngayon. At sana, papala rin, sana nga pagpatuloy niya ang kanyang mga programa at huwag siya magbago. Ayan. At bago tayo dumapo sa iba pang mga issue, bumalik muna tayo sa ating himpilan para sa mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors. Isang balita, asahan ng paman sa ating PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6. Only at McDonald's. Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa. At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at meron tayong may makeup class daw inutos ng DepEd dahil sa APEC. Ayan. Inatasan ni Education Secretary Armin Luistro ang lahat ng paaralan sa Metro Manila na magdaos ng makeup classes pagkatapos ng Asia Pacific Economic Cooperation APEC Leaders Meeting sa Maynila. Ito'y upang mabawi ang ng mga mag-aaral ang 4 na araw na hindi sila pumasok matapos na ideklarang holiday ang APEC Week. Pinauubaya naman ni Luistro sa mga school superintendents ang schedule ng idaraos nilang makeup classes. Matatandaang ang holiday ay nagsimula ng November 17 hanggang 20. Gayunman, may ilang paaralan ang hindi na rin pinapasok ang kanilang mga estudyante at mga guro simula pa noong November 16 upang maiiwas ang mga ito sa matinding pagsiskip ng daloy ng trapiko dahil na rin sa pagsasarado ng ilang kalsada sa bansa, bunsod ng APEC. Bawat paaralan ay nire-require na magdaos ng 201 days of classes kada academic year. Yan ang sinasabi natin na mukhang maingay ang pusa natin dyan. Antindi talaga ng matindi ang effect ng APEC. Akala ko yung pusa na epekto rin ng APEC yun. Yan, epekto ng APEC. Yan. At, ewan ko, hanggang pati sa mga estudyante talagang epektado ang mga bata dyan sa APEC na yan.
Ewan ko ba? Kaya nakakatawa nga, ang dami daw pumunta Tagaytay. Kasi yung mostly yung mga ibang Ayun, nagbakasyon. Sa halip na pumuntang Manila, di ba? Yan, nag-extend. Bakasyon na lang sila. Nag-extend ang sem break sa Kamaynilaan. Pero, syempre, yung mga makeup class, sa ilang Sabado lang yan. 4 na Sabado lang yan. Kayang-kaya ng bunuin yan. Pero, ika nga, yan. medyo, ewan ko kung okay sa mga estudyante yon. Ayan, siguro sa bukas, itatopic ng mga mga anchor natin yung kung ano yung mga nangyari dyan sa APEC, kung ano yung nangyari kay Obama, di ba? Kung anong ginawa ba niya sa APEC, kasi mo makinausap dyan, di ba? Pero balita ko, barado siya sa China. Sabi ng China, no way, huwag kang makialam. Ibig sabihin, si President Obama, kampi siya sa Pilipinas. Aba, syempre. Ganon. Syempre. Diba? Pero sabi ng China, no way. Huwag ka nang makialam. Amin to. Yan. Ganyan katindi ang mga Chinoy. Ewan ko. Mas mabuti pa siguro para wala nang pagtalunan. Total, baka naman may tinatago dyan sa Spratlys na alam ko, mukhang mayaman sa, mayaman sa minerals at langis. Kaya pinag-aagawan. Kaya ayaw bitawan rin ng Pilipinas yan. Ngayon, kung wala naman na makukuhang pakinabang o mga resources dyan, bigay na ng Pilipinas ang wala ng gulo. Total, hindi naman tayo mananalo kahit magkagera sa gerahin tayo ng China, wala tayong magagawa. At ika nga, sabi nga, pagka sinimulan hindi na kailangan ng sandata ng China. Duralang nila, lunod tayong lahat. Sana napakita ulit natin yung video, yung sa Batangas Forum regarding sa Philippine China Sea. Hindi yung China Sea. Yung China Sea yun, West Philippine Sea. West Philippine Sea. No. Yun. Akala ko, na-influensya ka ng mga Chinese at pinamigay mo na ang West Philippine Sea at China Sea. Chinese kasi yung nakikita ko ngayon At syempre, ang APEC daw, naging matagumpay daw na naidaos according sa palasyo, di ba? According sa palasyo, always naman yung 10 billion kaya nagastos talaga. Kaya nga matagumpay na nagastos ng 10 bilyon. Kaya matagumpay talaga ang APEC. Yan, considering na meron ako nabasang article sa Yahoo na mukhang mas mura pa yata yung ginanap na APEC Summit doon sa isang bansa kumpara dito sa ginanap dito. Dollars pa yun. So what more pa? Kaya sabi nga natin sana may napuntahang makabuluhan ang 10 billion na ginastos para sa APEC. Ang dami na sana mga bahay dyan sa Tacloban ang napagawa. Yung mga nakita kong mga mamamayan dito sa City Hall ng Calamba, nakausap ko, sabi na dapat daw, ipinamigay na lang sa may hirap yung 10 billion na yun. Yung mga winalis nilang may hirap dyan, doon sa 10 billion, siguro naman ibili nyo na ng bahay at lupa yung mga yan para naman hindi na bumalik kung ayaw nyo magkaroon ng eyesore. At saka sana, nag-donate na lang para maging maganda yung mga public hospitals natin, di ba? Oo. Pati mga public hospital nga, privado, di ba? At saka ang totoo nito, ito ang totoo, kahit sa ang bansa, kahit naman tayo sa Pilipinas, kapag nagkaroon ng summit sa ibang bansa, ang ginagastos ng mga leaders natin sa pamahalaan ay pondo natin. Ika nga, may baon, may bit-bit na baon yan para gastusin doon sa pupuntahan nila. So, ang summit na ginanap dito, tiyak, yung mga world leaders na yan, may dala silang mga baon, may panggastos sila, pinondohan yan ng kanya-kanyang gobyerno. So, bakit kailangan pa na pondohan natin ng 10 bilyon ang sinasabing APEC? Napakagalante naman natin. Napakagalante naman na yung Pangulong Pinoy. Diba? Yun ang sinasabi ko. Kung gumastos tayo ng 10 bilyon para lang sa APEC, sana, kung masasabing matagumpay, after a year, may tripling balik sa atin. Yun ang masasabing matagumpay. Pero kung sasabihin ng palasyo na matagumpay dahil naging galante sila, gumastos sila ng 10 bilyon para sa pag-accommodate. Sila lang masaya dyan. Kayo lang ang happy. Ewan. Buti sa Calamba. Happy ang mga taga Calamba. Kay Mayor Timmy.
kami, hindi kami happy doon sa pinaggagawa ninyo dyan sa 10 billion na yan. Mas happy sana, mas masaya sana ang Pasko ng mga nasalanta ng Yolanda dyan sa Tacloban. Yan ang dapat na makarating. Total, tayo naman ay, pagdating sa social media, pagdating sa webcasting, hindi pa tayo regulated. So kung ano man ang punang gawin namin, it's better na tanggapin ninyo as ang tawag doon, yung constructive criticism. Huwag nyo mamasamain dahil kung iisipin nyo talaga, sayang yung 10 bilyon. Anyway, sayang talaga. Talagang sayang. Ngayon, bago may oras pa naman tayo, may panawagan po ulit. Ayan, talagang makukulit ang ating mga monitoring team Talamak pa rin, pati yung Ngayon, hanggang sa Muntinlupa, meron na rin yung tinatawag na saklaan, saklang patay. Lagi naman may saklaan dun. Bakit? Maraming patay. Kung tutusin, yung saklang patay nila ay talagang ginagawa ng sugalan. Kahit walang patay, may saklaan. Diyan pa sa may barangay yata yung barangay Putatan. Yan. At ang isa pang medyo kapansin-pansin, panawagan kay sa Batangas. Kay Police Superintendent Reynaldo Maclang ng lungsod ng Santa Rosa. Medyo araw-araw na yata ang operasyon ng Topada dyan sa may Olympia. Panawagan kay Hepe, baka naman ikaw ay napapalusutan. Araw na araw ang Topada, baka hindi mo nakikita. Ayan, panawagan lang. Pati dyan sa bahagi ng Kalamba, yan kay Police Superintendent Fernando Ortega, panawagan, talamak na Topada dyan sa Kayanlog. Baka hindi mo rin alam yan. Maraming salamat at dati nung tinugunan niyo yung panawagan ko na patigil ang Topada dyan sa Barangay Parian. Yan, maraming salamat. Talagang natigil. Pero ngayon, yung sa Barangay Kayanlog, panawagan kay Hepe Ortega, hanggang ngayon, tuloy pa rin. At patuloy pa rin namamayagpag. Itong sila Aling Tessie, itong si Aling Meli, itong si Yoli, meron pang Lynn, na ang anak si Laika. Yung kanilang mga pasugalang peryahan dyan sa lalawigan ng Batangas. Panawagan kay Police Provincial Director, Senior Superintendent Fidel. Yan. Panawagan. At saka dun sa CIDG, sa kanilang PO na si Sir Army Aguya. Medyo malawakan ang operasyon yan. Lalo na yung kay Aling Tessie na minsan na naispatan natin dyan sa bayan ng Rosario. Tiyanggian ng pasugalan. Hindi lang hindi lang 20 lamesa ng color game at hindi lang 20 lamesa ng beto-beto at kung ano-ano pang sugal na puno ang isang buong covered court ng puro sugal. So, paano natin masasabing peryahan yan? Ang balita natin, napakalakas maglagay na ito ni Aling Tessie sa mga opisyales ng kung sino mang mga kapulisan dyan. Hanggang krame, abot. Aba, tingnan natin kung kanong katibay ang mga ito. Ayan, sa Cavite marami rin dyan. Mga pasaway. May saklaan pa dyan. Alias Louie, ang may-ari dyan sa may bayan ng Imos. Silang. Medyo lumipat lang ng pwesto. Ayan. Mag-ingat-ingat sa aming monitoring team dahil kay pag naispatan. Doon sa Batangas din, di ba? May pangalang Rona. Rona? Yan, may Rona pa raw. Tuti na lang. Yun nandun sa Tanawan. Hindi pasaway. Malapit na, yung sa Santo Tomas. Yung Rona, yung sa Batangas. Anong bayan? Ikutan din nila ng monitoring team natin. Ayan, pati yung sa Lipa, kay Mayor Sabili, panawagan. Medyo pa pasaway yung mga dyan, papasugalan. Nasa batas yan. Ang sino mang public official na nagtotolerate o nagpapahintulot ng mga ganyang illegal na pasugalan ay pwedeng kasuhan
sa ombudsman. Pero kahit dito sa Laguna, hindi naman ganun talamak talaga yung peryahan. May mga dalawa-dalawa lang, isa-isa lang. Sa Laguna hindi talamak. Sa Kalamba, walang color game din sa harapan ng City Hall, di ba? Wala. Yun, ganun ang peryahan. Sa Batangas talagang halos lahat yata. Yun ang dapat tangkilikin yung peryahan doon sa harapan ng City Hall ng Kalamba. Yan ang gagayahin. Yun ang peryahan. Yan ang may rides, di ba? Ang bata. Mga pagkain, mga palaro, yan, may bingo, yan, ganun. Tapos minsan may concert. Yan. Yan. Pero yung nandun sa San Pablo nga pala, sa likod ng Jollibee, sa bayan, ayan, Pwesto Pio na talaga, kaharap pang Barangay Hall. Talaga naman bantay na bantay kayo. Ang tibay ng operator dyan. At kumuha pa ng permit, di umano, sa business license permits. Yan, sa tanggapan ng sa City Hall. At nakasaad pa doon na color game ang kanilang ilalagay. Hindi nyo ba nalalaman na kayo ay lumalabag sa batas? Pwedeng kasuhan yung kawani ng BPLO dyan. At baka masabit pa si Mayor kapag hindi inaksyonan kagad dyan. Yan. At tayo ay tatanggap tayo ng report mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin natin muli ang pag-uulat mula sa ating kasama sa NCR, si Ed Tan Flores. Ed, magandang gabi. Nagsagawa ng checkpoint ang tropa ng QCPD Numaliches PSWAC sa pangunguna ng Police Superintendent Joey Jericho Baldeo, Station Commander, at ni Police Inspector Noel Calayan ng Chief Operation Branch at Staff Duty Officer ng naturang istasyon. Kasama na rin si Police Inspector Randy Ladional, PCP1 Supervisor, tsaka ng General Lunes Street Barangay, nagkaitang Nayon Numaliches, Quezon City, kung saan ang naturang istasyon ay nakabilang din sa top 10 performing police station sa Metro Manila sa bilang ng mga naarestong kriminal, mga nakumpiskang loose firearms at mga na-impound na mga motorsiklo sa buwan ng September hanggang October 25, 2015. Siya'y sinagawang ng National Capital Region Police Office na pinamumunuan ni Regional Director Police Superintendent Joel G. Pagdilaw na rin na maaari ang kanilang ginagawa sa Oplan na Lambat Sibata. Pinasalamatan na rin ng buong tropa kung saan nakatanggap na rin sila ng Certification of Commendation for the job well done. Ed Tan Flores, Sumiservisyo sa Bayan, dito lang sa Servisyo Balita, live on live. Okay, maraming salamat kasamang Ed Flores. Basta yung programa mo bukas, pupuan mo yan. Bumabawi siya. Bumabawi. Bumawi siya sa programa at namimiss siya ng kanyang mga fans. Yan. At wala na tayong oras. Okay, ito. Babatiin ko. Manonood daw siya At nanonood daw siya. Yan. Happy viewing kay Sir Aaron Katakis ng Lungsod ng San Pedro. Hi to Nanay Angela. Ito po sila Arnie Del Barreiro. Nagsiservisyo sa bayan. Dito lang po, Servisyo Balita Live Online. Hanggang sa muli, see you on Monday. And thank God it's Friday. Pahinga na ulit. At although bukas ay abangan nyo ang mga programa nila kasama ng Levi Tatad, ang Pulsuhan, ang Lagot Ka sa tandem ni Adan Gabato at Ryan Zamora, ang yung Bistay ni Ed Tan Flores, ang Manibela ng Masa sa pagtatandem nila Gaspar Latam at Rico Cunyo. Ayan. At hindi ko alam kung tuloy bukas ang programa ni Ate Beth, ang Expose. At abangan bukas ang pagbubukas ng programang Short Time. Ayan, medyo kinaabangan yan ng ating mga viewers. Short Time. At siyempre, ang pagbabalik ng Musikahan Live ngayon ay uupuan ng Minerva Band.
Ayan, at mas maraming musical trivia na matutunan ng ating mga viewers. Ayan, at siyempre, Friday na naman. Sa Lunes tayo magkikita-kita sa lahat ng ating mga viewers worldwide, sa iba't ibang panig ng mundo, sa ating mga kababayan dyan na patuloy na tumatangkilik, sumusubaybay at nanonood sa programang Serbisyo Balita live online. Yan, powered by PLDT My DSL, ang nag-iisa at nangunguna na web-based o webcasting channel. Yan, dito sa Calabarzon, Region 4A. Commercial muna tayo. I love my Centrum. She makes me complete. Kaya sa muli, ito ang inyong lingkod, RJ Salgado, na patuloy na nagseserbisyo sa bayan. Dito lang yan sa Serbisyo Balita live online na bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi, Pilipinas. Isip ng kaibigan, dito na sa bisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, vitamin katotohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita.